So ngayong araw, no, kasi gagawa tayo ng video ngayon. Kasi matagal-tagal na rin tayo hindi nakagawa ng video. And may mga tao kasi na nagtatanong na, Mouse, naglalaro ka pa ba ng Grow a Garden? Malamang, naglalaro pa akong Grow a Garden, no? Nakikita nyo naman akong online eh. Diba? Halos araw-araw nga akong online eh. Ang kaso lang, hindi na ako nakakagawa ng video. Ang tanong bakit? Kasi dispalinghado na yung computer ko eh. Dispalinghado na yung pang-record ko. Pero, ito, gagawa tayo ngayon. Kasi kahit papano, nagagawa natin ng solusyon. No? Pinapaypayan ko na yung ano ko eh, diuling kong computer. Pero ang pinaka-main point ng video na gagawin natin ngayong araw, walang iba kundi ang trading, no? Bakit ba pag-uusapan natin yung trading ngayong araw dito sa Grow a Garden? Kasi may mga taong nagsasabi na, Mouse, baka pwede namang pahingi ng tulong. Hindi kasi ako makaalis sa ganitong pet. Hindi kasi ako makapunta sa ganitong pet. Hindi kasi ako makakuha ng ganitong pet. Ha? Ang dami yung hindi makuha. Sa mga nakakausap ko kasi, may problema kasi sa kanila kaya hindi sila nakakakuha ng ganong pet na gusto nila, no? Yung medyo mataas na tier kung tawagin. At dito, i-video natin, no? Gagawa natin ng video para mapaliwanag ko sa inyo mabuti at hindi na ako paulit-ulit. Kaya wag mo munang kalimutan na i-hit ang like button para kahit papano sumaya ako, no? Malay mo, no? Ma-encourage nyo ako ulit gumawa ng video na tuloy-tuloy. Ang hirap kasi. Wala, di paypay na yung computer natin eh. At syempre kung bago ka dito sa channel na to, huwag mo kalimutan mag-subscribe, no? Mag-subscribe ka para madagdagan tayo kahit pa isa-isa. So wag na natin patagalin pa, simulan na natin to and let's go! So ngayon, nandito na tayo sa cheer list ko, okay? Cheer list ko kasi ito yung mga trade na nagawa ko na o na-experience ko na. And then kung makikita nyo, walang kitsune dito. Walang kitsune, walang huge, no? Walang mga Titanic. Wala, kasi sa ibang araw natin pag-uusapan yun. And yung mga useful pet. Ito lang yung mga trade na tingin ko na kailangan nyo para makaangat, no? Dito sa trade na to. Unahin muna natin yung hindi maintindihan ng ibang trader, no? Tandaan nyo na pag magti-trade kayo pataas, okay? Pataas, ganyan, pataas. Kailangan nyo talagang isipin na mag-overpay. Yun talaga yun, no? Yung mga baguhan hindi nila naintindihan kung bakit kailangan. Pero ako na kagad nagsasabi, kailangan nyo talaga mag-overpay. Walang nakikipag-trade na ayaw kumita. Ang gusto nila, pag pataas ng pataas, kikita talaga sila. Pero hindi ko rin sinasabi na wala talagang makikipag-trade ng ganun. Meron. Ang kaso lang, mahirap humanap. Dahil lalo na ngayon, no? Kadalasan talaga ngayon, ang gusto ng mga tao, laging may lalagpas dun sa value. Bakit? Kasi kailangan nila ng profit. Kailangan nila ng profit para pag kumita sila, yun naman ang ipag-trade nila pataas. And kung makikita nyo rin sa cheer list ko, wala na rin dito yung Dragonfly. Bakit? Kasi yung Dragonfly sobrang baba na talaga ng value. Pwede mo pa siyang i-trade dun sa mga pet na wala rin dito. Pero ito lang yung mga pet na matitrade mo talaga ng mabilis. Yun din yung isang key, yung mabilis. Kumbaga, mabilis mong ma-i-out. Ito yung mga hinahanap talaga ng tao. Okay? Dito sa Mimic Octopus, kaya siya nasa pinakailalim ng list natin kasi yung Mimic Octopus ay wala na. Bumaba na rin yung value sa sobrang dami ng koi seal method, no? Yung tinatawag na koi seal method. Talagang useful lahat doon. Kaya sumobra ng baba itong Mimic. So wag na kayo magtaka, sobrang baba na niyan. Ngayon, kailangan nyo ring tandaan na ang KG, no? Yung KG ng pet nyo malaking participation sa pagtitrade. Bakit? Kasi kung makikipag-trade ka ng Mimic to T-Rex, pag ang T-Rex ay nasa 2 kg at ang Mimic ay nasa 2 kg, 1:1 yun. Pag parehas 2 kg, 1:1. Ngayon, ang tanong, paano naman kung mababa yung kg ng T-Rex? Wala kang magagawa kasi mas mataas na yung T-Rex ngayon eh. So kung mababa yung T-Rex, wag mong tradean ng 2 kg. Tradean mo ngayon ng 2 Mimic. Ako ganun ginagawa ko. Bakit 2 Mimic? Kasi nagmumukha siyang marami. Kaya kong mapa-oo yung may-ari ng T-Rex. Pero alam ko, pwede mo pang i-1:1 to eh. Itong T-Rex tsaka Mimic, pwede pang i-1:1. Pero may mga nagtitrade na rin na hindi na wina-1:1 yan. Kaya nilagay ko to dito sa C, yung T-Rex. Medyo mataas na to. Nagiging rare na nga tong T-Rex eh. Konti na lang yan eh. Hindi ko nga alam kung bakit naging rare yan eh. So ngayon, may T-Rex ka na. Anong kailangan mong gawin? Malayo ka pa. Malayo ka pa dito sa butterfly. Pero, ang kagandahan nun, pwede mo uling magamit yung Mimic. Kaya nga, sobrang solid pa rin ng Mimic eh. Kasi marami pa rin mga tao na hindi tanggap na mababa na yung value ng Mimic. At dahil doon, tinitake advantage ko yun, no, as a trader. Kasi yung Mimic, ang bilis ko lang makuha nito, itong Mimic. Sa katunayan, napakarami kong Mimic nung nakaraan. Tinrade ko lang ng tinrade, no? Ang alam ko ngayon, para makakuha ka ng butterfly, 4 na Mimic na ang kailangan mo. Okay? Pag binigyan mo siya ng 4 na Mimic, tingin ko mapapa-oo mo siya. Kasi ilang beses ko na rin ginawa yan. Siyempre, kahit pa paano, mag-iisip yung tao eh. Hingian mo rin siya na medyo maganda-gandang kg. Depende, no? Kung may magbibigay ng 2 kg, kahit pa paano, humingi ka ng 1.8, no?
1.7 na butterfly. Kasi 4 na mimic naman ibibigay mo eh. So doon naman sa Spino, ang Spino alam ko ngayon 5 mimic na. Yun ang alam ko. Okay? Ang kaso lang, hindi na kasi ako nag-trade ng Spino kasi ang dami ko na ring Spino. Yung huli ko kasing trade, no, para sa Spino, 3 lang eh. 3 mimic lang eh. Pero ang alam ko ngayon 5 na. Bakit? Kasi mas mataas na yung rarity ng Spino kaysa sa butterfly. Kung dati halimaw yung butterfly, hindi. Ngayon halimaw na yung Spino. Ang dami na kasi ding nagagawa na anti-bee egg. Ang dami nang nagbabalik sa itlog niyan kasi kinakraft pa. Tapos dinodoble pa. So, mas mataas na talaga yung value nung Spino. Ito pa pala, no? Kung magbibigay ka ng 3 2 kg na mimic, pwede na yun, no, sa butterfly. Kung magbibigay ka ng 3 2 kg at isang medyo maliit dito sa Spino, pwede na yun, 4. Depende kasi talaga yan sa kg. Minsan makita pa lang ng trader na, ay, 2 kg bibigyan niya, kinukuha niya kaagad. Promise yun. Ako pagka gano'n, nakakita ako na 2 kg binibigay, kinukuha ko kaagad eh. Kasi malaking tulong eh. Lalo na pag dumating na tayo dito sa cheer na to, ipapaliwanag ko kung bakit. Dito naman tayo sa ferret. Ito, sobrang ano nitong ferret ngayon, no? Ito, pwede ko siya ibaba dito, pwede ko siya itaas dito. Bakit? Sobrang overpower talaga ng ferret ngayon, no? Ngayong etong current update natin, itong current situation ng Grow a Garden, no? Ito, kailangan nyo itong intindihan ha, kasi alam ko, ang daming hindi nakakaintindi nito eh. Ang dami rin nagtitrade nito na hindi nila pinapakawalan, no? Yung ferret nila kasi akala nila ganun yung trade. Sobrang misunderstanding kasi itong ferret na to. Pag meron kang ferret na 1.8 pababa, okay? Walang kahit ano, ferret lang. Normal ferret, 1.8 pababa, T-Rex lang yan. Okay? Tandaan nyo ha, hanggang T-Rex lang talaga yan. Pero alam ko ngayon wala nang tumatanggap ng T-Rex sa ferret eh. Kasi nga, ginagaya na nila yung iba. Ang gusto nila, butterfly. Butterfly ang gusto ng mga tao ngayon sa ferret. Pero ang pinaka-trade talaga, mula 1.8 pababa, T-Rex lang talaga. Yun lang talaga yun. Sobrang misunderstanding to eh. And then pag 2 kg yung ferret mo, doon na mag-iiba yun. Butterfly yun. Walang kahit ano ha. Ngayon dito na papasok yung pinakahalimaw, no? Overpower na tinatawag, no? Pag ang ferret, etong ferret na to, nilagyan mo ng nightmare. Yan, pinag-join mo sila, no? Yan, ginanyan mo sila, oh. Nag-fusion sila ngayon, no? Yan, lagay mo na natin dito. Yan, pag ang ferret may nightmare na 2 kg. Ito, nakadalawang trade ako nito. 2 kg, ha? Nightmare ferret na 2 kg. Raccoon. Totoo yun. Nakapag-trade na ako niyan 2 beses. Pero ngayon hindi ako nagtitrade. Okay? Hindi ako nagtitrade ngayon. Kasi tinatabi ko yung ferret ko. No? Kasi nga, malaking tulong yan. Kung gusto, ipapakita ko sa inyo. Wait lang. So, ayan. Nandito tayo sa ano ko ngayon. Nasa alt tayo. No? Yung alt ko. Ito. Papakita ko lang sa inyo. Ito yung mga nightmare ferret ko. Ayan. Baka sabihin nyo kasi nagbibiro ko ito yung elephant, no? Pinapaano ko kasi yan. Ayan. Basta andyan yan. Mga nightmare ferret ko. Ayan. Marami pa akong ferret. Ayan. Ferret yan lahat. Ito. Meron pa dito. So, ang dami ko talagang ferret. Kaya, hindi nyo masasabi na, ay, hindi naman ganyan yung trade niyan. Hindi naman. No? So, balik tayo dito. Ang mga tao kasi ngayon, hindi pa nila hindi pa nila ma-absorb eh. Ayaw pa nilang tanggapin. Yung mga may-ari ng raccoon, ang iniisip nila, yung raccoon nila is valuable pa rin. Sa totoo lang, yung ferret kasi, para sa akin kung maglalaro ako ng Grow a Garden, wala nang kwenta to, itong raccoon. Promise. Para sa akin ngayon, yung raccoon wala nang kwenta. Bakit? Una sa lahat, hindi na tayo gumagawa ng pera. Hindi na tayo masyadong gumagawa ng pera. Ako, meron akong 1 sextillion. Meron pa nga akong 58 sextillion dun sa eh. So, hindi na natin siya nagagamit ngayon, no? Ngayon, hindi pa natin nagagamit. Pero siguro, pag ginamit natin siya ulit, tataas siya. Pero kasi, nakikita ko sa Grow a Garden ngayon, focus na sila sa pet eh. So, para sa akin, no, at sa na-trade ko na rin, mas mataas na talaga yung value ng ferret na 2 kg. Alam nyo ba na lahat ng nakikita nyo dito sa cheer na to, no? Kahit ito napakababa. Itong napakababa na mimic. Pag etong mimic is 2 kg at nalagyan ko ng nightmare, alam mo ba nalilipad ako rito? Ganun kabilis yun. Bababa yung cooldown nito pag may nightmare no, 2 kg. Lalo na yung 2.8 kg, no, ng mimic. Tapos nalagyan mo ng nightmare, di ba? Lilipad ka kagad dito. Nandiyan ka na. No, kahit saan dito pwede mong palitan. Dito, kahit saan dito. Pagka meron kang 2.8, no, na nightmare. Iba nga gusto Disco B, di ba? Yan diyan, yung mimic mo bigla magiging Disco B. Basta 2.8 na may nightmare. Ganun kabilis yun. Pag may T-Rex ka na 2.8 kas naka nightmare, lilipad ka kagad diyan. Diba? Ganun lang kabilis. Pag meron kang butterfly na 2.8 kas lilipad ka kagad dito. Sobrang dali na lang talaga mag-trade ngayon, no? Magpataas, no? Umangat sa trade. Sobrang dali lang talaga. Hindi lang nagigets ng tao. Ayaw lang din kasi tanggapin pa ng ibang tao. So ngayon, pumunta naman tayo dito sa 2 pet na to. So sa Headless Horseman, yun.
pinaliwanag ko na sa inyo na lahat ng lagyan ng Headless Horseman biglang tumataas yung value, no? Lahat ng lagyan niya ng Nightmare, tumataas talaga yung value, promise yon. Dagdagan mo pa ng KG, anong mangyayari? Malamang lilipad yung value. 'Di ba? Malamang lilipad na yung value. Kaya ako nilagay yung pet na to dito sa S, no? Sa S tier. Ang tanong, dahil ba S tier yan, katumbas yan ng Kitsune or katumbas yan ng Raccoon? Hindi. Ito pa ang kailangan mo malaman. Ang mababang KG na Headless Horseman, walang kwenta. Tandaan nyo, walang kwenta. Siguro maipag-trade pag 2kg dito. Pagka mababa sa 2kg, wala. Baka dito yun. Pag mas mababa sa 2kg, syempre ang tanong, bakit, no? Kaya ipapakita ko sa inyo. Ang Headless Horseman kasi, meron kasing cap na tinatawag yan. Tsaka merong percentage, no? Pakita natin. Ito yung, yan. Kung makikita nyo, ito yung nakasulat sa Headless Horseman. Every 20 minutes, hunts a random level 30 pet. Ito na yung max out na 28kg para doon sa 30 age na pet para ma-mutate niya, no? Without a mutation. Resetting it to level 1. Bestowing one of the 4 chaotic mutation. Diba? Yan yung Dreadbound, Soul Flame, Spectral, at saka yung Nightmare. Ngayon, kung nasabi na walang kwenta yung mababang KG. Kasi pag mababa yung KG mo, mataas yung kailangan na level ng pet para magawa niya yung Nightmare. And kung mas mataas yun, mas mahihirapan ka kasi na gawin yung pag-Nightmare ng mga pet mo. Yun yung problema doon. Kaya ako nasabi na walang kwenta yung malilit na KG. Pero sa totoo lang, may kwenta pa rin. Ang kaso lang, sobrang hirap na nun para sa tao na katulad ko. Okay, na walang mga 15 second peacock o kaya yung mga halimaw na pampababa ng cooldown. Yun yung isang bagay kung bakit walang kwenta yun. Meron pa isang dahilan. Kasi kailangan mo ng mas mataas na KG ng Headless Horseman para tumaas yung percent, no? Ito, kung nakikita nyo to, with a rare 10.18 yung sa akin, itong 28 kg. Pero kung normal lang yan na Headless Horseman, siguro nasa ano lang yan, nasa 5 or 6%, no? So, napakaliit nun. Sa akin ngayon, mas malaki na yung chance. At mas lalaki pa yan sa pamamagitan ng elephant. Ngayon, pag-usapan naman natin tong elephant. Yung walang kwenta yung Headless Horseman kanina, magkakaroon na ng kwenta dahil dito sa elephant. At kahit anong pet dito sa Grow a Garden, magkakaroon ng kwenta basta useful dahil dito sa elephant, no? Tulad nga ng sinabi ko kanina, lahat ng mabababa na KG ng Headless Horseman ay walang kwenta. So ngayon may paraan ka na para magkaroon ng kwenta. Kaya wag kang magte-trade ng mababa sa 2kg na Headless Horseman. At kung ititrade mo yung Headless Horseman na bababa ang kg, wag kang umasa na malaki yung ititrade nila sa'yo kasi ang gusto talaga nila, malaki yung kg. Yun naman talaga yun eh. Ngayon, yung elephant na yan, no? Bakit ko ba yan nilagay dyan sa S tier? Kasi para sa akin, yung elephant na yan is a game changer, no? Yan talaga ang magpapabago ng lahat-lahat. Ang sabi ng iba, bababa daw yung value ng mga huge na kg o yung mga galing ng 3 kg o hanggang 4 hanggang 5 kasi may cap kasi yung elephant, no? Ang cap yata niyan pagka normal lang, hindi siya rainbow, nasa 3.50. Pagka rainbow siya nasa 4 or 5 o 6, hindi ko alam pero alam ko nasa 550 ata pag rainbow kasi na Nightmare, no? Ang kaso lang, may problema doon sa sinasabi nila na bababa yung value ng mga huge. Tingin ko tataas siya, hindi siya bababa, tataas siya pero hindi kasing taas ng Titanic kasi yun dun pa lang alam na natin na may paraan para makuha yung mga 3kg, 4kg, 5kg hanggang 6kg siguro. Pero sa 7kg at 8kg walang paraan para makuha yun. So talagang mataas ang value nun kasi kahit may 15 seconds mimic ka, hindi mo agad-agad magagawa yun. Matagal. Lalo na yung walang 15 seconds mimic, no? Katulad ko. Tsaka katulad ng mga normal na tao na walang pambili nun. Diba? Sobrang tagal talaga, maniwala kayo sa akin. Sobrang tagal. Hanggang ngayon ako, hindi pa ako tapos. Kasi kailangan ko, level 50. Yun yung cap ng normal na elephant, no? Yung cap niya is 50 age talaga. Kahit gaano kalaki. Basta tandaan nyo, 7 at saka 8, so sobrang mahal yan. Yung 3 to 6, magmamahal din yan. Kasi nga, mahirap gawin yun. Ang hirap ipaliwanag, Ganito na lang, mataas siya, no? Magmamahal siya para sa mga tao na hindi pa nakakarating ng tier na yon. Yung mga matataas na tier. Mababa siya para sa mga tao na nandoon na sa tier na yon. Kasi parang kurot lang yun eh. Hindi yun magmamahal sa kanila kasi nga, nandoon na sila sa tuktok. Pero dun sa mga normal lang na nagtitrade sa ilalim ng tier, mamamahalan sila dun kasi ang hirap abutin. Okay? Kaya kung nagustuhan mo tong video na to, huwag mo kalimutan mag-like, share,
and subscribe. At i-comment mo sa baba kung may naintindihan ka. Araw, no? Kasi O paano ba yan? Kita tayo sa susunod na video. And peace.